sa patuloy na paggulong ng mga isyu ng korupsyon at anomalya sa pamahalaan. Payag daw ang ilang grupo na magkaroon ng isang transitional government. Pero tila nagkakatalo-talo kung sino nga ba ang dapat magsilbing pinuno nito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Umuugong pa rin hanggang ngayon ang panawagang mapalitan ang liderato sa gobyerno, pero hindi katanggap-tanggap para kay Artikulo 11 convener Calyodi de Guzman ang ideyang maging caretaker ng bansa si ultrabilyonaryo Ramon Ang. Sa primetime newscast ng Bilyonaryo News Channel na Agenda, sinabi niyang sigurado siyang katulad niya, maraming hindi papayag dito. Baka maging Trump yan, ang paglilingkuran ay interest ng mga big business at hindi ng masang Pilipino. Ikakasa ng grupong Artikulo 11 ang isang malawakang protesta sa November 30 para ipanawagang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ng mga isyung itinuro ang Pangulo sa di umano'y 100 billion worth of insertion sa BICAM ng budget process para makakuha umano ng kickback. Ipinangalan ng kanilang grupo base sa Article 11 ng 1987 Constitution kung saan nakasaad ang framework ng accountability sa mga kawani ng gobyerno. Hindi na lang si Sara ang dapat pag-resignin o impeach, kundi dapat pag-resignin na rin itong si Bongbong Marcos dahil kami naniniwalang hindi mangyayari ang mahigit 100 bilyong insertion nang wala siyang alam. Sakaling bumaba sa pwesto ang Pangulo at pangalawang Pangulo, hahalili ang Senate President. Pero tutol daw dito ang Artikulo 11 dahil akusado rin naman daw ang ilang mga senador sa flood control scandal. At naniniwala silang dapat isulong na lang ang isang People's Transition Council. Payag si De Guzman sa charter change o pag-amyenda ng konstitusyon, pero pangunahing isinusulong nila ang council na ito na gagawa ng needed reforms sa sistema ng eleksyon at wakasan ng political dynasty sa Pilipinas. Kung political dynasty ang pupwesto sa tuktok ng ating pamahalaan, mauulit at mauulit ang korupsyon tulad ng nangyari ngayon pagkatapos ng Napoles Scandal. Ang People's Transition Council ay bubuoin umano ng mga taong may integridad at wala sa gobyerno, kabilang ang mga leader ng masa. Pero habang tinututulan ng Artikulo 11 ang sinumang caretaker na business elite, pumapayag naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ideyang maupo si ultrabilyonaryo Ramon Ang dito. Well-established, well-accomplished individual siya. Kaya ibig sabihin, hindi ako mag-hesitate kung sakasakali man na siya yung mag-lead ng caretaker. Pero this is a hypothetical situation. Anya, tila marami na raw kasing na-frustrate na businessmen, bunsod ng mga issue sa flood control scandal. Kaya mukhang pinipili nilang i-hand over na lang ang gobyerno sa civilian authority. Pero sa kabila nito, naniniwala si Magalong na kaya pang sagipin ng Pangulo ang natitira nitong taon sa termino. Kaya kailangan talagang yung ating presidente needs to be very decisive. At kailangan talagang for the next 2.5 years, panindigan niya. Kaya pa naman ang ating presidente. Nakita ko naman yung kanyang sincerity. Malaki rin daw ang magiging role ng militar sa posibleng pagbabago sa liderato ng gobyerno dahil sa lakas ng puwersa nito. At anya, kung may usaping change maker, ang militar ang gagampan nito. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.